Hello, hi, mabuhay. Ang pangalan ko ay Anna. At ngayon gusto ko makipag-usap sa iyo tungkol sa isang bagay na sa tingin ko ay nasa puso na kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tunay na tao. At iyon ay ang pakikiramay. Ngayon, hindi ako magbabasa ng kahulugan sa isang slide. Gusto kong isipin mo na ang huling pagkakataon na may tunay na nakakita sa iyo, hindi lamang tumingin sa iyo, ngunit nakita ka. Baka may pinagdadaanan kang mahirap at may huminto. Hindi agad sila nagbigay ng payo. Hindi nila na-check ang phone nila, nanatili lang sila. Nakaupo sila kasama mo dito. Yung feeling na yun, iyan ay pakikiramay. Kaya ano nga bang pakikiramay? Ang pakikiramay ay higit pa sa pagpakaawan ng isang tao. Sabi ng simpatya, masama ang loob ko sa iyo. Sabi ng simpatya, nararamdaman ko ang nararamdaman mo. Ngunit ang pakikiramay ay nagpapatuloy na isang hakbang. Sabi ng habag, nakikita ko ang iyong pagdurusa. Nararamdaman ko ito sa iyo at naantig akong gumawa ng isang bagay tungkol dito. Ang salitang mismo ay nagmula sa Latin, compati, na nangahulog ang magdusa kasama. Ito ay isang passive na emosyon. Ito ay aktibong tugon. Ito ay isang pagpipilian bawat solong araw upang tignan ang sakit sa paligid mo at hindi tumalikod. Ang pakikiramay ay hindi kahinaan. Sa katunayan, sasabihin ko na kailangan ng higit na lakas ng loob upang maging mahabagin kaysa sa halos anumang bagay. Dahil ang pagiging mahabagin ay nangangalugang handa kang maging hindi komportable. Handa kang maging abala, handa kang hayaan ang mga katotohanan ng ibang tao na mahalaga ng tulad ng sa iyo. Ngayon, paano natin ipapahayag ang habag na ito? Inahayag muna natin ito sa kung paano natin tratuhin ang ibang tao. Isipin ang mga tao sa paligid mo, iyong kaklase, iyong pamilya, ang estranghero sa kalye na mukhang pagod na pagod. Ang pakikiramay ay pinahayag kapag pinili mo ang pasensya kaysa sa pagkabiko. Kapag nakikinig ka para maintindihan, hindi para tumugon lang. Kapag nagtataguyod ka para sa isang tao, hindi kayang itaguyod ang kanilang sarili. Kapag ibinahagi mo ang anong meron ka, hindi dahil ito kinakailangan. Ngunit dahil kinikilala mo na ang kanilang pagkatao ay kapareho ng sayo. Ang paghahabag ay sa iba ay nangangahulugan ng pagtingin na hindi na pagkapantay-pantay na pagtanggi na maging komportable dito. Nangangahulugan ito ng pagkilala na ang mag-aaral na nakaupo sa tabi mo ay maaari may pasanin na hindi mo alam at pagtrato sa kanila ng naaayon. Ngunit ang pakikiramay ay hindi tumitigil sa mga tao. Nabubuhay tayo sa isang planeta na sa ngayon ay nagdurusa. Ang mga ilog ay nababara, ang mga kagubatan ay lumiliit, ang mga karagatan ay umiinit. Gayunpaman, marami sa atin ang lumilihis ng tingin dahil ang problema ay tila napakalaki o napakalayo o napakahirap harapin. Ngunit narito ang mga bagay, ang pakikiramay sa kapaligiran ay hindi hiwalay sa pakikiramay sa mga tao. Pareho lamang ang mga ito. Kapag sinasira natin ang isang kagubatan, sinasira natin ang komunidad na umaasa dito. Kapag dumidumihan natin ang isang ilog, inaalas natin ang malinis na tubig mula sa mga batang nakatira sa ibabaw ng agos. Kapag binabaliwala natin ang pagbabago ng klima, pinipili natin ang ating kaginhawaan ngayon kaysa sa kaligtasan ng susunod na henerasyon. Ang pangangalaga sa kapaligiran ay isang gawa ng pakikiramay. Sinasabi nito, mahalaga ang buhay ng isang puno. Mahalaga ang kalusugan ng karagatan. Ang hangin na nilalanghap ng isang bata sa susunod na barangay. Mahalaga iyon. At ito ay lumilitaw sa maliliit na pang-araw-araw na mga pagpili. Ito ay lumilitaw sa kung paano natin tinatapon ang ating basura, sa kung pipiliin natin magtanim ng isang bagay sa halip
na kumusumo lamang. Sa kung magasalita tayo, kapag nakikita natin ang pagkasira na nangyayari sa ating paligid, kahit na ito ay hindi komportable, kahit na ito ay hindi popular, ang pakikiramay sa kapaligiran ay nangangahulugan na itigil natin ang pagtrato sa kalikasan bilang isang mapagkukunang paggagamit at simulan itong ituring bilang isang komunidad na ating kinabibilangan. Kaya saan papasok ang universidad? Saan tayo papasok? Dito ko gustong pag-usapan ang tungkol sa komunal na pag-unawa at kung bakit ito ay napakahalaga sa paggawa ng ating universidad at ng mundong ito. Bilang isang mas mahabagin na lugar, ang pag-unawa sa sarili nito ay nangangahulugan na kakayang humatol ng mabuti, timbangin ng mabuti ang mga bagay-bagay, makita ng malinaw kahit na ang mga bagay ay komplikado. Ngunit ang komunal na pag-unawa ay nangangahulugan hindi tayo gumagawa ng mahalagang desisyon ng mag-isa. Nangangahulugan ito na pagtitipon na tayo, nakikinig tayo, isinasama natin ang mga tinig na madalas na napapabayaan at sama-sama hinahanap natin kung ano ang tunay na mabuti. Hindi lamang mabuti para sa ilan, kundi mabuti para sa lahat. Sa isang setting ng universidad, ganito ang itsura. Hindi sapat para sa ilang pinuno na magpasyan sa direksyon ng institusyon. Ang komunal na pag-unawa ay nag-aanyaya sa mga mag-aaral, mga guro, mga kawani, mga nakapalibot na komunidad, lahat ng apektado ng isang desisyon na maging kabahagi ng paggawa. Bakit mahalaga ito para sa pakikiramay? Dahil sa sandaling huminto tayo sa pakikinig sa isa't isa, hindi natin makikita ang paghihirap ng isa't isa. Gumagawa kami ng mga desisyon na nagsisilbi sa mga makapangyarihan at pinabaliwala ang mga mahihina. Bumubuo kami ng mga sistema na mahusay, ngunit hindi tao. Ang communal discernment ay ang proseso kung saan nagiging patakaran ang pakikiramay. Ito ay kung paano tayo lumipat mula sa pakiramdam na may mali hanggang sa actual na buhay. Actual na pagbabago nito. Sa universidad na ito, sa ating universidad, malinaw ang tawag. Hindi tayo nandito para lang makakuha ng degree. Nandito tayo para mabuo upang maging mga taong nag-iisip ng mapanuri o ngunit maging mga taong lubos na nakakaunawa sa ibang tao. Mga marunong magmalasakit, mga taong hindi nakapagtapos at nakalimutan ang mundo sa labas ng kanilang sariling tagumpay. Ang pormasyon na natatanggap natin dito ay dapat na gawing mas sensitibo tayo sa mga pangailangan ng iba. Dapat ito maging mas handa sa amin
naupo na may kakulangan sa ginhawa. Masandang magtanong ng mga mahihirap na tanong. Masandang sabihin na hindi ito tama at may gagawin ako tungkol dito. Iyan ang ibig sabihin ng maging bahagi ng isang institusyon. Hindi lamang ang pagkakaroon ng mga halaga na nakasulat sa isang pader, ngunit ang pagsasabuhay ng mga halagang iyon sa kung paano natin tratuhin ang ating mga janitor, kung paano natin pinangasiwaan ang ating basura, kung paano natin tumugon sa isang kaklase sa krisis, kung paano natin pinahalagaan ang ating sarili. Hayaan akong isara ito. Ang pakikiramay ay hindi isang pakiramdam na mayroon ka o wala. Sa itong practice, ito ay isang disiplina, ito ay isang bagay na pipilitin mo. Paulit-ulit kahit pagod ka, kahit walang nanonood. At ang communal discernment ay parang maging matiyak sa pagsasanay ang hindi individual, ngunit kolektibo na hinuhubog ang mga institusyon, ating mga komunidad, ating mga mundo. Ang mundo na nangailangan ng higit pang mga taong may alam tungkol sa pakikiramay. Sa mga taong nagsasanay nito, sana maging isa ka sa kanila. At ayun lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig.